Kris Aquino, ang Queen of All Media. Pangalan na kasing kahulugan ng sigla, lakas at di matitinag na espiritu. Ngunit sa likod ng nakasisilaw na ngiti, isang tahimik na laban ang nagaganap. 9 na autoimmune diseases ang kanyang kalaban. Matapang na lumaban si Kris, ang kanyang katatagan ay isang tanglaw ng pag-asa. Hinayaan niya tayong masaksihan ang kanyang sakit at di natitinag na determinasyon. Sa kabila ng lahat, nanatili si Kris na isang huwaran ng kagandahang asal. Tumanggi siyang hayaang tukuyin siya ng kanyang sakit. Ito ang kwento ng pakikipaglaban ni Kris Aquino para sa kanyang buhay. Isipin ang sarili mong immune system, ang mismong pananggalang na idinisenyo para protektahan ka, ay lumalaban sa iyo. Ito ang nakakatakot na realidad ng isang autoimmune disease. Ngayon, isipin na humarap hindi lamang sa isa kundi 9 na ganitong kalaban. Bawat isa ay umaatake sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Unti-unting kinukuha ang iyong lakas, ang iyong enerhiya, ang iyong kagustuhan na mabuhay. Ito ang araw-araw na realidad ni Kris Aquino. Hindi lamang ito mga pangalan sa isang medical chart. Sila ay mapalagiang kasama, nagdidikta ng bawat galaw niya, nililimitahan ang kanyang mga aktibidad, at nagbabagsak na mahabang anino kahit sa pinakasimpleng kasiyahan sa buhay. Sila ang dahilan sa likod ng kanyang mga pagbisita sa ospital, ng kanyang hindi mabilang na mga gamot, at ng palagiang takot na nakatago sa ilalim ng kanyang matapang na ngiti. Bawat araw ay isang laban sa pagod, sakit, at sa hindi mahulaan na katangian ng mga sakit na ito. Bawat araw ay isang paalala ng kahinaan ng buhay at ng kahalagahan ng bawat sandali. Gayunpaman, pinipili ni Kris na lumaban, pinipili niyang mabuhay. Ang mga kamakailang larawan ni Kris sa isang hospital bed, ang kanyang braso ay may PEEK line, ay nagpadala ng shockwave sa buong bansa. Ang malinaw na katotohanan ng kanyang kalagayan, na nakalantad para makita ng lahat, ay isang masakit na paalala ng tahimik na laban na kanyang ipinaglalaban araw-araw. Isang peace line. Isang lifeline, isang palagiang paalala ng pagtataksil ng kanyang katawan. Ito ay isang patunay ng kalubhaan ng kanyang kalagayan, isang kinakailangang kasamaan sa kanyang pakikipaglaban para mabuhay. Ang manipis na tubo na ito, na ipinasok sa isang ugat sa kanyang braso, ay direktang naghahatid ng nakapagliligtas buhay na gamot sa kanyang puso, nilalampasan ng kanyang mga mahinang ugat. Ito ay isang palagiang kasama, isang nakikitang simbolo ng kanyang pakikibaka. Dinidiktahan nito ang kanyang mga galaw, nililimitahan ang kanyang mga aktibidad, at nagsisilbing palagiang paalala ng kahinaan ng kanyang kalusugan. Gayunpaman, hinaharap ito ni Kris ng may katapangan, ang kanyang katatagan ay sumisikat kahit sa harap ng kahirapan. Sa gitna ng kaguluhan sa medical, ang personal na buhay ni Kris ay napunta rin sa spotlight. Ang kanyang relasyon kay Dr. Mike Padlan, isang tanglaw ng pag-asa at suporta sa kanyang pinakamadilim na oras, ay naiulat na natapos na. Ang mga detalye ay nananatiling pribado, nababalot ng respeto para sa parehong partido na kasangkot. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi kailanman madali. Ngunit sa kaso ni Kris, ito ay dumating sa isang panahon kung kailan siya ay pinakamahina. Ang kanyang katawan at espiritu ay nanghihina na dahil sa kanyang patuloy na pakikipaglaban sa kalusugan. Ang emosyonal na epekto ng isang pusong nasugatan na idinagdag sa kanyang mabigat na pasanin ay isang patunay ng kanyang hindi kapani-paniwalang lakas at katatagan. Gayunpaman, kahit nasa harap ng dalamhati, nananatiling magalang si Kris. Binabanggit niya si Dr. Padlan ng may respeto at pag-unawa, kinikilala ang mga komplikasyon ng kanilang sitwasyon, at nagpapahayag ng pag-asa para sa kapayapaan at paggaling. Seksyon 5, ang di natitinag na bilog. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang nananatiling matatag ang walang sawang pagmamahal at suporta ng pamilya.
isang mapagkukunan ng di natitinag na lakas. Seksyon 6, paghahanap ng kapayapaan sa mga simpleng kasiyahan. Kahit na nakikipaglaban siya para sa kanyang kalusugan, nakakahanap si Chris ng kapayapaan sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ibinahagi niya ang kanyang mga culinary adventures sa social media. Ang kanyang nakahawang sigla ay isang patunay ng kanyang pagmamahal sa buhay. Mula sa pag-savor ng isang perpektong luto na steak, hanggang sa pagkain ng kanyang mga paboritong dessert, niyayakap ni Chris ang mga maliliit na kasiyahan na ito nang may tuwa ng isang bata. Ang mga sandali ng normalidad, ang mga panandaliang pagkakataon ng kagalakan, ay nagsisilbing isang malakas na paalala na kahit sa gitna ng bagyo, may kagandahan na matatagpuan sa araw-araw. Ang kanyang tunay na pagpapahalaga sa mga simpleng kasiyahan sa buhay ay isang inspirasyon na nagpapaalala sa ating lahat na pahalagahan ang maliliit na bagay, hanapin ang kagalakan sa ordinaryo, at huwag kailanman balewalain ang isang sandali. Seksyon 7, pagyakap sa 88-pound na tagumpay. Sa isang kamakailang update, ibinahagi ni Chris ang isang makabagbagdaming detalye tungkol sa kanyang health journey, ang kanyang timbang. Sa 88 libra lamang, idineklara niya itong isang panalo, isang patunay ng kanyang fighting spirit. Bawat librang nadagdag, bawat onsa ng lakas na nabawi, ay isang tagumpay. Ito ay isang testamento sa kanyang di natitinag na kagustuhan na mabuhay, ang kanyang pagtanggi na sumuko sa mga nakapanghihinang epekto ng kanyang mga sakit. Ang 88 librang tagumpay na ito ay isang malakas na paalala na kahit ang pinakamaliit na hakbang pasulong ay karapat-dapat ipagdiwang. Ito ay isang patunay ng lakas ng espiritu ng tao, ang kapangyarihan ng katatagan, at ang di natitinag na paniniwala sa posibilidad ng pagtagumpayan kahit na ang pinakamahirap na hamon. Lakas sa ating mga mahal sa buhay, at pag-asa sa kaalaman na hindi tayo nag-iisa.